Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos na maluwalhati, salamat muli, Panginoon, sa sandaling ito at sa aming mga kapatid na patuloy pong nakikibahagi. Salamat, Lord, sa kanilang katapatan. Salamat, Lord, sa pag-ibig na nilalagay nyo sa bawat isa po sa amin. Kami po iyong samahan at pangunahan, pagpalain ng iyong mga salita sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong Bible verse, Isaiah chapter 40, verse number 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Ang ating pong devotions, God's word stands. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na tayo mga Kristiyano, tayo po mga nakakilala sa Panginoon ay hindi po natin maiiwasan ang mga pasakit, ang mga kahirapan, ang mga hardships ng buhay habang tayo po ay nasa mundong ito, nasa katawang ito. Sinabi po yan ng Panginoon sa Juan 16:33. Ito po ang sabi, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ito po ang realidad ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya sa mayamang biyaya po ng ating pong Panginoon, ang Diyos po ay nagkaloob ng mga sangkap na pamamaraan upang tayo po naman ay kaniyang maingatan sa mga problema, sa mga unexpected trials na darating sa ating pong mga buhay. Na mga unexpected trials na ito ay susubok sa ating pong pananampalataya sa ating Diyos. At ang unang sangkap po na kaloob ng Diyos para tayo po ay maingatan sa mga unexpected trials ng buhay, ay ang banal na Espiritu. Ito po ay inilagay ng Panginoon at katunayan ito po ay ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay pumanaog na sa langit, ay kanya daw pong ipadadala ang tinatawag na Comforter o tagapagtanggol. Hindi lamang po ang banal na Espiritu na kaloob, kundi ang pangalawang sangkap po ay ang sangkap ng panalangin. Ang panalangin po ay hindi lamang para tayo makipagtalastasan sa ating Diyos, kung hindi ito rin po ay paraan para tayo ay manatiling nakakonekta. Okay? We are connected sa Diyos at madadala po natin ang anumang mga naisin o nasa ng ating mga puso, anumang mga request, anumang po mga bagay na laman ng ating puso ay maaari po nating idulog sa ating Diyos. Tayo po mga Kristiyano, hindi lamang po ang banal na Espiritu na tumatahan, na sasamahan tayo magpakailan-kailanman at tuturuan tayo ng mga bagay na tinuro ng Panginoon, kung hindi pati ang panalangin po ay sangkap ng Diyos para po tayo ay makalapit, makadulog, makipagtalastasan sa Diyos at laging connected sa ating pong Panginoon. At ang pangatlong sangkap po na isa po sa mahalaga na bahagi ng mga anak ng Diyos ay ang Biblia. Ito po ay kaloob din ng Diyos. Okay? Ito po ay regalo ng Diyos sa ating mga tao. Hindi lang po sa ating mga Kristiyano, kundi sa buong sanlibutan. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Sabi nga po ng Juan 17:17, sanctify them with thy truth. Thy word is truth. So, ang salita ng Diyos ay totoo at ang salita ng Diyos po ay hindi po ito nagbabago. Ano man ang mga circumstansyang mangyari sa ating mundo, ano man po mga pagbabago ang mangyari sa ating mundo, ano man po ang maging malalang problema ng ating mundo, hindi po magbabago ang salita po ng Diyos. God's word stands. Lagi pong titindig, tatayo, hindi po matitinag ang salita po ng Diyos.
At ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ito ng matatag na pundasyon sa ating pong mga buhay. Yung ating mga pagpili, yung ating pong mga pagpapasya ay tinutulungan ng salita ng Diyos para tayo makagawa ng isang tamang pagpapasya na naaayon sa kalooban ng mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay naglalaman po ng napakaraming mga pangako. Marami na pong mga pangako ang Diyos mula pa po sa lumang tipan hanggang sa panahon natin ay natupad ang mga pangakong ito. At hindi na po mabilang ang mga kasiguruhan na ipinangako ng Diyos na nangyayari, okay, at naranasan ng kaniyang mga anak. Kaya maaasahan po talaga natin na may buong kumpiyansa, na may buong pagtitiwala. We can depend sa salita po ng Diyos, regardless of the circumstances, regardless kung gaano po ka-overwhelming yung testings and trials ng ating pong mga buhay. Kaya pwede nating ibaling, we can look into the promises of God, at katunayan, itong mga salita ng Diyos, we can pray the promises of God. Pwede daw po nating gawing panalangin o ipanalangin ang mga pangako ng Diyos, okay, sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga po ng Isaiah 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. So, ganyan po katiyak, ka-precise, kasigurado ang mga salita ng Diyos na wala daw pong salita ang Diyos na lumabas na hindi babalik ng walang katuturan. It will accomplish its purpose sa buhay ng isang tao. Mapahindi ligtas, lalo na sa isang ligtas na anak ng Diyos. God's Word stands. Ama, dakilang Diyos, purihin po kayo. Muli sa umagang ito, sa iyong mga salita, ingatan niyo po sa aming mga puso. Give us the faith, Lord, to trust in your promises, Panginoon, and to trust in you. You are Almighty God at alam naming walang imposible, Panginoon, sa inyo. Ito'y aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.